GM Ready. Serbisyong totoo ng GMA News. Patuloy na makakaranas ng maulang panahon ang Metro Manila at iba pang kalapit na lugar nito ngayong araw. Para sa karagdagang update kaugnay sa lagay ng panahon, narito si GMA Weather Resident Meteorologist Nathaniel Cruz. Mang Tani, magandang umaga po. Magandang umaga, Kara. Pinalawig pa ng Pag-asa ang Orange Rainfall Advisory para sa Metro Manila at ilang karatig probinsya ngayong umaga. Malakas hanggang sa matitinding ulan ang maranasan dyan sa NCR at sa mga lalawigan ng Zambales at Bataan. Katamtaman hanggang malakas na ulan naman ang bubuhos sa mga probinsya ng Rizal, Bulacan, Pampanga at ilang bahagi ng Laguna, Quezon, dyan sa Cavite at Occidental Mindoro. Tatagal ang rainfall o ang Orange Rainfall Advisory hanggang alas 11:45 ngayong umaga. Kaya maging alerto sa baha, mga kapuso. Buong araw ang pag-ulan dito sa Metro Manila at magpapatuloy yan bukas dahil sa malakas na hanging habagat. At makikita dito sa forecast wind map ng Weather Central ang pagtawid ng hanging habagat dito sa kalupaan ng Central at Southern Luzon at maging dito sa Visayas. Dala ng habagat ang ulan at may kalakasang hangin, Kara. Mang Tani, linawin po natin, meron po bang bagyo na nakakaapekto ngayon sa Philippine Area of Responsibility nasa loob ng PAR? O ano po ba yung nagdadala ng halos walang tigil na buhos ng ulan na nararanasan natin ngayon? Sa ngayon, Kara, yung paglakas ng habagat ay epekto. Wala, sa unang-una, doon sa tanong mo, wala tayong tropical depression o typhoon sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Merong isang tropical storm at ito ay nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ang international name nito ay PABUK at ito ang pangunahing dahilan kung bakit lumalakas yung ating hanging habagat. Pero dito sa storm track ng Weather Central ay hindi natin inaasahan na ito ay papasok dito sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility at posible pa nga lumakas itong naturang bagyo, pero yun nga, hindi ito papasok sa PAR at maaaring tumbukin ito ang bansang Japan base sa track ng Weather Central. At ayon sa Pag-asa, yung nalalabing bahagi ng Luzon, maging ang Visayas at Mindanao, ay makakaranas lamang ng pulupulong pagulan o di kaya ay thunderstorm, lalong-lalo na yung mga lugar na sinalanta ng bagyong si Odette. At binabantayan muli ang water level naman dyan sa Ipo at Lamesa Dam. Ang tubig sa Ipo umaabot na sa 100.06 meters nitong alas 6 ng umaga, malapit na sa critical level na 100.80 meters. Samantalang yung water level naman sa Lamesa Dam, kasalukuyang nasa 79.08 meters, malapit na sa critical level na 80.15 meters bago ito mag-overflow. At sa ngayon, walang nakabukas na anumang gates sa nabanggit na dalawang dam. Nakataas pa rin ang gale warning sa mga dagat sakop ng western seaboards of Central and Southern Luzon at yung sakop din ng northern at western seaboards of Northern Luzon. At ayon sa Pag-asa, masungit ngayon ang lagay ng dagat kaya pinapayon yung mga mangingisda at may maliliit na sasakyang pandagat na iwasan muna ang pumalaot o maglayag. At yan ang latest mula sa GMA Weather. Para sa iba pang update, bisitahin ang GMA Weather webpage, Twitter at Facebook page. Ako po, si Nathaniel Cruz para sa I Am Ready, serbisyong totoo ng GMA News. Maraming salamat, Ginoong Nathaniel Cruz, GMA Weather Resident Meteorologist.